Trending ngayon sa social media yung nangyaring panloloob at nauwi pa sa panggagahasa sa isa nating kababayang Pilipina dito sa Saudi Arabia. Kaya't ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa iba't ibang modus na maaring gawin o ginagawa ng mga masasamang loob dito sa Saudi Arabia. Nitong mga nakaraang araw ay trending po yung nangyaring panloloob. Isang plot na tinitirahan ng ating mga kababayang OFW dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Balita na ito dahil nauwi pa sa panggagahasa ng isa nating kapwa Pilipino yung pangyayaring yon. Kaya para po maging aware tayo sa lahat ay atin pong pag-uusapan kung ano ba yung mga iba't ibang modus na ginagawa ng mga magnanakaw o masasamang loob dito sa Saudi Arabia. Itong mga masasamang loob na ito ay for sure hindi po sila foreigner, kasi pagka foreigner matatakot po sila, kaya ang mga ito po ay mga lokal siguro, kasi sa hirap na rin ng buhay dito sa Saudi Arabia, kailangan na rin nilang siguro, wala silang mga trabaho din, nahirapan na silang kumita ng pera, kaya gumagawa na rin sila ng mga gawaing hindi kanais-nais tulad ng pagnanakaw, panggagahasa. Okay, so dito sa Saudi Arabia, alam naman natin na ang mga paupahan dito ay flat. Yan. Ang isang flat ay may 3 kwarto o 5 kwarto, minsan ay 2. So, ang ating tatalakayin ay yung mga iba't ibang modus na maaaring gawin para po maging aware tayong lahat at nang tayo ay maging maingat sa ating mga gagawin. Okay. So, yung mga modus nila pagka sa bahay po sila papasok ay unang-una kumakatok yan at magpapanggap silang mga pulis. Magpapakita rin din sila ng ID, pero sila po ay nakasibilyan o na kung baga nakatub, hindi sila naka-uniforme ng pulis. So pag yan po ay kumatok, hindi po yan magpapakita, kasi karamihan ng pintuan dito meron po yung silipan. Hindi po yun magpapakita, tatago sila para para yung titingin magiging curious kung sino yung kumatok, bubuksan niya ngayon yung pinto. So ang mangyayari niyan, pag binuksan yung pinto, tutulak na kaagad yan nung nasa side na tao. Okay? Para persahang papasukin yung kwarto o yung flat. Ganun po yung ginagawa nila. O kung minsan, pagka kakatok yan, ipapakita nila dun sa butas yung ID nila. Siyempre makikita mo pulis, matatakot ka, bubuksan mo. Magpapakilala din silang pulis, pero hindi sila mga. At ang iba pang kanilang style pagka papasok sila ng bahay ay isusurvey mo nila yung lugar, kung anong oras wala yung mga lalaki, tatimingan nila ng mga babae lang yung nasa flat o nasa isang building. Tapos pagka naanuhan na nila yan, kanila na itong aabangan. So ang gagawin nila dyan, sasabay sila kung sino yung target nila, sasabay silang aakyat. Okay, so pag sabay nilang aakyat, sa aktong bubukas ka ng pintuan mo, sabay na nilang itutulak yan kasunod mo. So hindi ka na makakapalag dahil nabuksan mo na yung pintuan. So ang maganda po dyan na gawin, pagka hindi nyo po kilala yung sumasabay sa inyo sa pag-akyat sa flat nyo o paglalakad papunta sa flat nyo, ay paunahin nyo po siya. Okay, maging aware po tayo lagi. Huwag nyong hayaang sumabay kung hindi nyo kakilala yung tao, lalong-lalo na pagka lokal. Okay, at doon naman po sa mga kumakatok, huwag nyong pagbuksan kung hindi nyo kilala. Kasi hindi naman kakatok yan kung taga dyan sa flat nyo. Dahil halos lahat naman siguro ng nakatira dyan ay may susi. So sususian niya yan kung taga sa inyo. Kahit na anong gawin katok po, ay huwag niyong bubuksan. Pagka pulis man yan, kung totoong pulis, ang gagawin niyan,
sisirain nila yung pintuan. Kasi authorized silang manira ng pinto. Pero pagka hindi yan pulis, hindi niyan sisirain. Hihintayin niyang katukin po hihintayin niyang buksan po yung pintuan. So maging aware po tayo diyan sa mga bagay na ganyan kung tayo ay nasa bahay. At sa ano din naman sa labas, pag tayo ay nasa labas, ang mga modus nila diyan ay yung magtatanong sila, kunwari nakita nilang naglalakad ka mag-isa, nakakotse yan, magtatanong sila. Siyempre tayo mga Pilipino, medyo magalangin tayo. Pag tayo ay pinagtanungan, tayo ay lumalapit pa. Kung minsan nga dudungaw pa tayo dun sa bintana nila. So pagkadungaw mo ng ganun yon, paglapit mo, bubukas na yung pintuan sa likod, sabay itutulak ka na dun sa kabila. Okay? Itutulak ka na o kaya tututukan ka na, kukunin na lahat yung mga gamit mo, pitaka, pera, cellphone. Ganun po yung modus nila. So kung may magtatanong man sa inyo sa daan, dumistansya lang kayo. Huwag kayong lumapit sa kanila. Ganun lang po yung doon, paraan para hindi ka mahablot o hindi ka mahatak doon sa loob ng kotse. Minsan din may mga na-experience ko na rin to, yung kunwari magpapanggap na may napulot na pera sa daan. May pupulutin na pera, papakita sa'yo. Tapos pagka na yan, kukumbinsihin ka niya maghahati kayo o kaya ipapahawak sa'yo, sabay may darating ng ibang tao dyan na kunwari naghahanap ng pera. Tapos pagka nakita sa'yo yung pera, sasabihin tatawag ng pulis. So ikaw naman matatakot ka. Siyempre kung ano yung nila, kukunin na lahat ng pera mo, pitaka mo, cellphone mo. Ganun yung mga modus nila pag nasa labas. Aside from dun sa hold upin ka na tututukan talaga. May mga nangyari ng ganyan din po. Napabalita mga nakaraang linggo din yata na may mag-asawang na hold up. At ang itinitsempo po nila na ang pagnanakaw na ganyan pagka araw po ng sahod, mga katapusan. Ayan. Kaya sa pag kayo po ay sumahod, mag-ingat-ingat po tayo sa paglalakad sa labas. Kaya huwag tayong magpagabi. Laging maging aware po tayo sa lahat. Lalo na sa mga sumasabay sa paglalakad sa atin kung tayo man ay naglalakad. Maging alisto po tayo. Maging alisto po tayo lagi. Diyan po nila tatimingan kasi alam nila tayong mga expat mapera sa oras na yon at araw na yon dahil alam nilang sumweldo tayo. Alam nilang pupunta tayo, lalabas, kakain sa labas, ganito, magpapadala. So, maging aware po tayo lagi sa ating paligid. At lagi po tayong mag-iingat nang sa ganun maiwasan po natin yung mga ganitong pangyayari na mauwi pa sa hindi magandang bagay. Tulad nung nangyari na nanakawan na yung ating mga kababayan, na-rape pa yung isa. So hindi ko na po ito hahabaan. Sana po ay nakatulong tong kaunting impormasyon na aking naibahagi sa inyo. Kung may mga kulang man ay pasensya na, hanggang doon lang po yung impormasyon aking maibibigay sa inyo. Kaya maraming salamat muli sa panonood sa video ito. At kayo po at lagi po tayong mag-iingat saan man tayo pupunta. Okay, maraming salamat. Masalama.